Yubna fa'lul amri ala sukun. Mabni ang fa'lul amr sa sukun. Ibig sabihin, ang fa'lul amr, ang pandiwa na ginagamit sa pangutos, siya ay mabni, siya ay manatili sa isang harakah at ang kanyang palatandaan ay ang sukun. Idha kana fa'lul amri sahihal akhir, kapag ang fa'lul amr, pandiwa na ginagamit sa pangutos ay sahih, walang sakit ang kanyang dulo, hindi alif, hindi waw, at hindi iya, ang kanyang palatandaan ay ang sukun. Misla halimbawa, ishrab haliban, uminom ka ng gatas. Ang pag-i'rab ng ishrab, fa'lu amrin mabniyun ala sukuni, wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ang ishrab, ito ay fa'lu amr, pandiwa na ginagamit sa pangutos, siya ay mabni, siya ay manatili sa sukun. At ang kanyang fa'il ay dhamirun mustatir, dhamir na walang itsura, itakdir o isipin bilang anta, bilang ikaw. Ang ikadalawang paraan na ang fa'lul amr, pandiwa na ginagamit sa pangutos ay mabni sa sukun, idat tasalat bihi nunun niswah. Kapag ang fa'lul amr ay nadugtungan ng nunun niswah, nun na tumutukoy sa mga kababaihan. Misla halimbawa, iqra'nal Qur'an, basahin nyo ang Qur'an. Ang pag-i'rab ng iqra'na, fa'lu amrin mabniyun ala sukuni litisalihi binunin niswah. Ang iqra'na, ito ay fa'lu amr, pandiwa na ginagamit sa pangutos, siya ay mabni, siya ay manatili sa sukun dahil siya ay nadugtungan ng nunun niswa, nun na tumutukoy sa mga kababaihan. Wahiya dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. At ang nunun niswa, siya ay dhamirun muttasil, dhamir na nakadikit, siya ay mabni sa patha. Ang kanyang kinalalagyan ay marfu dahil siya ang fa'il, siya ang gumawa. Sa madaling salita, ang fa'lul amr, ang pandiwa na ginagamit sa pangutos, siya ay mabni, siya ay manatili sa sukun sa dalawang paraan. Una, kapag sahih ang kanyang dulo, hindi alif, hindi waw, at hindi iya, at kapag ang fa'lul amr ay nadugtungan ng nunun niswa, nun na tumutukoy sa mga kababaihan, wallahu a'lam.